Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Patuloy na kumikilos ang Typhoon Karen patungo sa Aurora, Quezon area. Ayon sa Pag-asa, kung hindi magbabago yung kanyang bilis at direksyon, inaasahan nating magla-landfall ito bukas ng umaga sa nasabing bahagi ng Luzon. Batay naman sa kalalabas lamang ng update ng Pag-asa, nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 3, itong Camarines Norte, Northern Quezon, Polillo Islands, Nueva Ecija, pati na rin ang Nueva Vizcaya. Makakaranas din ng hanggang sa 170 kilometers per hour na lakas ng hangin sa susunod na 18 oras ang probinsya ng Tarlac, Pangasinan, Aurora at Northern Zambales. Signal number 2 naman ang probinsya ng Catanduanes na titirang bahagi ng Quezon, Quirino, Camarines Sur at Rizal. Makakaranas din ng hanggang sa 120 kilometers per hour na lakas ng hangin sa susunod na 24 na oras ang probinsya ng Bulacan, na titirang bahagi ng Zambales, La Union at Pampanga. Signal number 2 din dito sa bahagi ng Ifugao, Benguet at Southern Isabela. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao Island, pati na rin itong Burias Island. Makakaranas din ng 30 hanggang sa 60 kilometers per hour na lakas ng hangin itong natitirang bahagi ng Isabela, Ilocos Sur, Romblon, Marinduque at Oriental Mindoro. At batay pa rin dito sa 2 p.m. advisory ng Pag-asa, signal number 1 na rin dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa Batangas, Laguna, Cavite at Bataan. Nasa ilalim din ng signal number 1 ang Abra, Kalinga at Mountain Province. At bagamat bukas pa nga tatama sa kalupaan, ngayon pa lamang ay dama na natin itong bagsik ng bagyo. Batay nga sa update ng Philippine Coast Guard, umaabot na sa bahagi nito nga 6,692 na mga pasahero ang stranded sa mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kabilang po dyan itong Northeastern Luzon, Southern Tagalog area, Bicol Region at Visayas. Ito po'y matapos hindi na payagang bumiyahe ang aabot sa 748 rolling cargoes, 30 motor bangkas at 29 vessels dahil na rin sa masungit na kondisyon ng karagatan. Sa linya naman ng ating komunikasyon, wala na pong signal ang lahat ng telecommunication companies sa Catanduanes na sa ngayon nga po, katulad ng ating nabanggit kanina, ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 2. At dahil naman sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan na nagdudulot nung paglambot ng lupa, nakapagtala na rin ng mga insidente ng landslides. Yan po ay sa bahagi nitong Barangay Lubas sa munisipalidad ng San Andres. Kaparehong insidente rin ang naitala sa Sikmil, Gigmoto Town sa probinsya ng Catanduanes. Samantala, wala na rin kuryente itong buong probinsya ng Catanduanes habang nakapagtatala na rin ng power interruptions sa ilang bahagi ng Albay. Sa ating mga kababayan sa nabanggit na lugar, doble ingat lamang, manatiling nakatutok sa mga updates ng Pag-asa at inyong mga lokal na pamahalaan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang tropical cyclone warning signals ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charged ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. Patuloy naman na nakakaranas ng mga pag-ulan dulot ng bagyo ang ilang bahagi ng ating bansa. Batay nga dito sa red rainfall warning na inilabas ng Pag-asa, magpapatuloy yung mga pag-ulan at posible magdulot ng seryosong pagbaha dito sa bahagi ng Albay, Catanduanes at Camarines Norte. Kaugnay po yan, makakaranas din ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan simula kaninang alas 2. Ito nga bahagi ng Camarines Sur, Sorsogon, Masbate at Ticao Island. Pinag-iingat din ang mga residente ng Burias Island, probinsya ng Marinduque, Romblon at Northern Samar. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyong lahat.